magandang tanghali po sa inyo lahat. At salamat sa Panginoon. Binalik na naman po tayo sa ating magandang studio. Ano ho? In counting, kunti na lamang po. Merry Christmas na. But anyway, salamat sa Panginoon. Meron po tayong magandang panahon ngayon. Bagamat medyo kababalasa lamang po ng dumaang bagyo, pero salamat sa Panginoon, meron tayong magandang panahon sa araw na ito. No? Well, alam nyo, yung magandang ihip ng hangin na ito, Christmas breeze na po ito. Maganda po ito, maganda bigyan ng pansin. Well, magandang tanghali po sa lahat, Luzon, Visayas, and Mindanao. Ano po, sa lahat po ng mga tagatangkilik po natin sa programa pong The Baptist Lunch. Magandang tanghali at sa mga nananghalian, tuloy-tuloy lamang po kayo habang kayo po'y nakikinig. Ano po? Ganon din sa mga taga-ibang bansa. Hindi ko po alam kung anong oras meron kayo, but salamat sa inyong pag-tune in, and alam ko kaya kayo nagpapatuloy sa pag-tune in kasi kayo po ay merong natututunan at meron po kayong nalalaman, at salamat na tinatangkilik nyo po ang programang ito na ang ibig sabihin nakakatulong po sa inyo. No? At salamat sa lahat ng mga, alam nyo, kahapon, simula pa po nung Sunday yata, grabing ulan sa Baguio. At kahapon, Monday, ay hindi po sila nakapag-join sa Bible School dahil sa kawalan ng internet. No? Pero dito sa amin, wala namang bagyo, wala ring internet . Salamat sa provider namin! Yeah. Well, anyways, tayo po'y nagpapasalamat na meron po tayong ganitong klase programa, at ako po'y naniniwala na patuloy na magiging pagpapala po kami. Lalo na ngayon, ipagpapatuloy po natin yung magandang usapin patungkol sa communication. Meron tayong magandang pag-uusapan po ngayon. Okay? Alright, bibigyan ko po ng pagkataon na ang aking mga kasama rito ay makabati rin po sa inyo. Okay? John Hill. Muli magandang tanghali po sa inyo lahat, and a blessed noontime to all of us. And it's time once again para sa ating mga members ng Simba, North, South, East, and West Corner to keep tune in, especially to all the mothers and the wives out there. Usapang babae naman po ngayon. Kaya napaka-importante na patuloy po kayo sumubaybay, and share the link as well to those you know that are in need of this program. Maybe it could be your friends, your relatives, our workmates, or chismix. Ay, iba pala yun. Alright, magandang tanghali po sa inyo lahat. And to our viewers nationwide and worldwide, keep tuning in, brethren. And this will be another great blessing para po sa bawat isa po sa inyo. Alright, magandang tanghali po. Okay. Alright. magandang tanghali po sa lahat. At muli, nandito ang The Baptist Lunch. At kagaya nga po ng sinabi na ating malapastor, ngayon ay burn na. Malapit na ang ito yung sinasabing Christmas season. Kaya sinasabing ang Pilipinas ang pinakamahabang nagse-celebrate ng Christmas. Oo. At nalalapit na rin ang election season. Kaya medyo talaga ang ating kapaligiran ngayon ay masaya. At marami na namang nagsisimula na nagbibigay ng biyaya. Amen. At ngayon tanghali ito, nais ko pong batiin yung ating mga viewers na nasa Hong Kong. Siyempre, numero uno yan. Nakita ko, sir, Sister Eileen. Si Eileen, ha? Eileen Opo, ba? Eileen. Opo, eto na yung Eileen Munsay natin. Yung sinasabi kong Eileen. Yeah. Opo. Eileen, magandang tanghali sa iyo, Eileen. At ako ay naniniwala naman na hindi lang ikaw nanonood . Yeah, alam ko, opo. pinapasa. Alam mo, si Eileen, kung libre yan, baka nasa plaza yan . Alam mo, doon niya nangangalanda ka ng ating programa . Talaga po. Alright, At saka, tuloy lang. Opo, Sister Arlene naman po ng Hong Kong. Kasamahan niya yung iba pang andyan sa Hong Kong. Miss Arcelina, Cherry May, at marami pa po ito, syempre. Maganda sana kung makakakaway sila, no? Opo. Minsan bibigyan natin ng pagkataon sila sa baka magkakaroon tayo ng dito, yung virtual, yung Google Meet. Yan, maganda yan. Akala ko punta tayo. Para live talaga kayo. Akala ko pupunta tayo Hong Kong, sir. Di Pwede, naman masama. pwede. At babalikan natin yan. Pupunta tayo dyan.
Ayan. At yung Japan, si Ma'am Rodora, si Ma'am Roda, Furwe, at saka yung kaibigan ni Ma'am Flor na si Jean Lumbak na talagang sinasabing malaking pagpapala ang ating programang ito sa kanila. Ang West Bank family, hello, at saka mga viewers natin na dito talaga. Ako, no, mga suki natin, nandito na rin po si Ma'am Sheila ng Baguio. Oh yeah, Bagamat lagi maulan, naka, pero ano yan. opo. Kumusta dyan, Sheila? Kumusta? Ayan, si Mang Tang Belmonte. Ayan, Sina- magandang Opo, tanghali. magkahiwalay sila. Si Sir Rick Belmonte, magkahiwalay ng kwan sila. At syempre yung ating putupaw na si Ma'am Josephine Negado. At talagang kwanto, sir. Talagang laging mas masaya kung meron tayo ditong putupaw. Sister Rhea, si Sir Andy. Talagang lahat ng programa to. Lagi ko nakikita, Sir Andy. Salamat po sa encouragement lagi ninyo at sa inyong mga comments. Si Ma'am Estela Islawan at marami pang iba. Syempre, andito rin si Brother Noel. Hello, alam ko nagtuturo ka. Bakit watching ka ngayon? Hello sa mga... tapos na pala, Sir. 12. Opo, tapos hanggang na. 12 lang pala. Nandiyan na yan sa labas. Uy, Mamaya opo. papasok na yan sa studio. Opo. May Anino na siya. hawak-hawak na pamaluyan. Kasi pagka nagkamali ka na sinasabi mo, papaluin ka niya. Paktay tayo dyan. Paktay tayo dyan. At sa buong West Bank, hello po sa inyong lahat at keep on tuning in and pass the link. Alright. Alright, thank you, thank you. Alam nyo, mga kapatid, ayan, nakikita natin itong mga, yan ang gusto ko, Ayan. para hindi na ako nag-ano, yan. Oo nga. Magaling talaga itong ating bagong operator ngayon eh. Magaling yung technician natin ngayon, natuto talaga sa kanyang university. Yan, nandiyan si Huya Hiner yan, si Huya Hiner. Yan, Huya, magandang tanghali sa'yo. Ano, ayos na ba yung mga papeles? Lilipat na ako dyan. Tatayo tayo ng simbahan dyan sa tabi ng ilog. Ang pastor daw dyan, si Obet, sabi sa akin eh. Sige, pastor, sabi niya, magsimula tayo ng gawain dyan sa may ilog. Mambira to si Obet. Okay, sabi po ni Ma'am Eileen, sir, nasa park daw sila Oh, ngayon. sabi ko sa iyo eh. Wow. Sabi ko na, nasa park po kami ngayon. Tama po, pastor. Tama. Sapagkat tama Let's ako, start dapat po. may regalo ka sa akin. Yan. Yeah. Tunin po Medyo kami. palakasan mo nga tong aking volume, Excited Mac. po Ano. wow. Lunchtime po namin, kaya tune in po kami ngayon sa TBL. Amen. Excited po for the topic today. Usapang babae, sabi po ni Sir Jao. Alright, sabi ko na. Tawag tayo, Alam ko na sa park nasa siya. Hong eh. Kong sila eh. Dito na kayo manood, ma'am. Baka nag-replay kayo Hello, Love, Goodbye. Kaya na kayo. Hello, love, goodbye. Hello, Love, Goodbye. Katni. Alright. At maganda. Medyo meron lamang po. Alam mo yung mga usapin natin, no? Ano sa tingin ninyo na mga bagay na nagbigay ng impact no, sa usapan natin nung nakaraang Tuesday, no? Naalala nyo yon, mga patungkol sa communication at mga pag-iingat sa pagsasabi ng words, you know. And kasi may maganda akong idudugtong. Kaya babalikan lamang po natin ito para may maganda makita nyo yung dugtungan, mga kapatid. You see? Kasi pagka hindi nyo nakita yung dugtungan, pangit eh. Na, maaring hindi kayo makarelate. Okay? Alright. So, sa iyo, Cynthia, meron ka bang nakita magandang bibigyan natin ng impact doon or na napansin natin na napakaganda doon sa usapan natin noong nakaraang Tuesday? Napakahalaga nung talaga naging impact sa akin. Itong Proverbs 8:16-24, sir. Oh. Pleasant words are as an honeycomb. Yun. Ang pambira, matamis talaga. Matamis. Parang, Yun ang magandang words. Yun ang magandang pangungusap, no? Yung matamis ba? Opo. You see, yung bang pag may iniwanan ka, may iisipin siya. sweet Yeah. to the soul. And health to the bones. Parang yung lalaki, sir, kapag nanliligaw pa, ang daming sinasabing magagandang salita. Pambira, dyan ka talaga mai-inlove sa mga kalalakihan nanliligaw pa eh. Kaya ipagpatuloy lang yung mga pleasant words na yan. Hindi yung kapag medyo naiiba-iba na yung supply ng sugar ng katawan Yun. eh. Yun. Pagka bumaba na. Iba na, hindi na honeycomb. Mamaya, sabi ko sa inyo, papasok yan dito sa studio, may dalang pamalu. Habang wala pa, sir. Wag lang mandamay, ha? Pero totoo yan.
mahalaga na ang mga babae matuto po sa ganyan. You know, ang mga babae kasi, kaya dapat maunawaan din ng mga lalaki na weaker vessel sila at weak ang kanilang choice ng pananalita. Yun ang dapat nating mabigyan ng pansin dyan. No? Pero tandaan natin, pwede naman kayong mag-aral Natututunan ang lahat ng ito. Lahat ng mga bagay nito ay pwedeng i-practice. I-practice yun. Kasi minsan, kaya lang hindi na ipapractice ito na maayos sa mga kapatid. Kasi nga, nauunahan na ng pride, nauunahan ng galit, nauunahan ng emotion. Pag naunahan niya ng mga ganyan, mga kapatid, I'm telling you, wala nang magandang pananalita meron ang mga babae. Yan na yan. Kaya makita nyo, ang daming mga naghihiwalay, ang daming mga tatay na mas gusto pa nila magtrabaho sa ibang bansa o sa malayong lugar para wag lamang laging kasama yung asawa nila. Simple lang naman. Bakit ka pupunta pa ng ibang bansa? May bubong ka naman, sabi ni David. Di ba? Sabi ni David. May bubong naman doon ka na lang. Kung wala doon, sa kisame. Kung wala, magbukmuk sa CR. Ayun. No, kailangan talaga imagine kung kayo ay may magandang pananalita, dapat maunawaan natin kung anong dapat natin gagawin. Okay? Opo. All right. Go ahead. Meron ka ba sabihin? Nabanggit nyo rin po yung maging agreeable at not debatable. Debatable. Mahirap pagka lagi na lamang may debate, mga kapatid. At kasi pagdating sa debate, wala akong nagpapatalo diyan lahat ay merong lahat ay merong rason, di ba? So bakit tayo darating pa doon sa pagkakataon na magsasalita pa tayo ng debatable, tapos paulit-ulit lang naman, and pagka sinabi natin tong ganito, parang, hindi maiintindihan. Alright, bigyan mo siya ng pagkakataon. Say something that is agreeable. Saan kayo mag-agree? Alright, that is your opinion. Pero pinakamaganda kasing usapan ng isang mag-asawa, alin yung makakatulong sa relasyon ninyo. Amen. Yun ang dapat. Doon kayo mag-a-agree. Hindi yung igigiit mo yung isa na pabor lamang sa iyo. So yung bang sinasabi ko ay may matututunan ka ba? At meron ka ba doong masasabi, ikaw ba'y maangat sa buhay mo? Ikaw ba'y mag-i-improve? Or is there anything in your life, attitude, something like that, na pwedeng ma-improve doon sa sinasabi ko kung sasang-ayon ka sa akin? You see, bakit ka hindi sasang-ayon sa isang bagay na alam mo naman mag-i-improve ka? Di ba? So yun ang mga dapat i-consider natin. Okay? At eto pa po, good communication means good connection, and good connection brings good relationship. Paliwanag mo nga yan. Opo. Opo. Yung pakikipag-communicate po natin, yun na nga po, sinabi na kanina ni Pastor na yung magiging agreeable ba yung pinag-uusapan nyo. At sinabi din ni Pastor noon na maaari may mga opposition na sasabihin sa'yo. Pero paano mo ibibigay yung iyong iniisip, yung iyong plano para sa yung pinag-uusapan ninyong mag-asawa. Katunayan yan, maraming beses na kahit yung napakasimple lang, sir, na bagay. Sir, may tatanong lang po ako. Yeah. Paano po, sir, na masasabi na yung isang babae sa loob ng tahanan na yung salitang manahimik ka na lang? Halimbawa, may pinag-uusapan kayo, tapos meron kang sasabihin, may idea ka. Kumbaga, pinag-isipan mo rin naman yung i-suggest mo sa kanya. Pero paano po, sir, mo tatanggapin yung... Opo, i-handle yung sasabihin sa'yo na manahimik ka na lang, ako nang bahala rito. Alright. Now, maganda yan. Alam nyo, magandang tanong ito. Now, yan naman sinasabi natin sa Father's episode. No? Na itong sinasabi natin ngayon, na about communication, ay hindi lamang po ito pang mother o pang wives. Hindi lamang po ito pang wives. Kasama rin po dito ang mga husbands. Okay? Kasi wala hong masama na ang mga husband ay magsasalita ng mga agreeable. Di ba? Yung pagka sinabi mo kasi ng manahimik ka na lang, pag sinabi mo manahimik ka na lang, you're closing the deal. Yeah. So pagka na-close na yung deal, wala na, tapos na ang lahat. Wala na kayong dapat pag-usapan. So, paano i-improve yung communication kung wala, Amen. tatapusin mo na kaagad? Ngayon, Amen. ganito naman.
unawain dapat din naman ng mga kababaihan, baka kapag ka ang lalaki nagsabing manahimik ka na lang, kasi baka nag-i-insist kayo doon sa isang bagay na hindi nyo naman alam. You see, for example, yung mga tatay, merong binuksan na proyekto, for example, o whatever na usapin. Okay? Now, siyang nagbukas, tapos inililay down ng ganito. Ngayon, pagka inililay down sa pinapaliwanag ng inyong mga asawa, at nagbabat-in kayo at igigiit niyo isang bagay na hindi mo naman alam yung project o anumang mga usapin, doon lumalabas yung salita, kung hindi mo naintindihan, kung wala kang ano dyan, ay manahimik ka na lang. So, mga ganong issue, possible po yung lumabas. Possible po yan na sasabihin ng inyong mga asawa. But, in a sense naman, na maayos, na, for example, kung nakita mo naman na there's no better idea aside from the idea na nilay down sa inyo ng inyong mga asawa. So all you have to do is to agree. You know? Agree na lamang po kayo. See, yun ang pinakamaganda. Kasi kung hindi ka naman familiar doon sa project, hindi ka familiar doon sa idea na gano'n, wala ka ring idea may contribute, yun. Manahimik ka na lang or say amen. Yun ang maganda dyan. Okay? Alright, meron pa ba tayo at bago ko talakayin to, magandang talakayin natin ngayon. Ikaw, Janil, meron ka bang ano dyan? Yeah, actually, sir, maganda po yung mga nakaraan na pag-usapan po natin. And it's always, those are great principles nga yung nabanggit kanina ni Ma'am Cynthia. And because once it's said, isa pa nga sa nasabi niyo po last time, Pastor, ay once it's said, it's already been said. Kasi kumbaga, pagka nasabi mo na, kumbaga, pag wala ka na magagawa dahil nasabi mo na. So, sabihin, once na nasabi mo na, nakaano na yun eh. Kumbaga, I forgot that word na naisulat ko last time eh. Nanduto na yun eh. Nasabi mo na, it's already been done, nandiyan na yan. So, in other words, talagang, nakamarka na. Yeah. So, pag nasabi mo na, namarka mo na, that's why, when we communicate, we really have to, lalo-lalo na pagdating sa mag-asawa, you have to really make it sure na yun yung sinasabi natin kanina, it's always for the growth of the relationship. So, palaging patungo sa ikalalago at ikaayos ng pagsasama dahil doon napakalaga ang communication. So, isa yan sa mga maganda sa dapat natin natutunan last week na natutunan po natin. Katulad nga na sinasabi po natin na agreeable and not debatable. Because most of the time kasi nang dumadating na problema sa communication, lahat ng communication is debatable eh. Kaya pagdating wala nang agreeable. Kaya ko sinasabi yun. It's because of the reason na may mga pagkakataon talaga na kaya nagiging debatable because ayaw dumating sa agreement status, agreement condition na kung saan lalong-lalo na sa kababaihan there are times talaga because of being emotional. And yung nga sinasabi ni Pastor kanina, there are times na lalo na pagka nahahawaan pa ng mentalidad ng mundo ngayon, ayaw patalo ng babae, pakiramdam babae, nililiit kayo, ang pakiramdam nyo, siniset aside kayo, parang wala kayong may tutulong. So, but that's not really the case if the communication is done biblically and spiritually. Katulad ng sinasabi ni Pastor last week. Yun po, sir. Yeah. Alam mo, magandang kasi ganito yan eh. Kung makikipag-communicate din lang naman kayo, maging maliwanag na. Ganun yun eh. At maging maayos. Hindi lamang po yung clarity, but kinakailangan, clarity how you explain it, but it is not only the clarity, but also how you say it. That's a good communication. Yan ho ang magsasabi ng magandang komunikasyon. Hindi lamang yung clarity ng words, kundi kung paano mo sinabi yung words. The choice of words is very important. Okay? May sinasabi kanina si Genesis. Sabi niya, paano kung ang lalaki ang maingay? Yun. Now, unawain naman natin kung anong ingay ng lalaki. You see? Now, maganda, sa totoo lang, mas maganda kung mas maingay ang lalaki kaysa babae sa loob ng pamamahay. Ang ibig sabihin niya, nagsasalita ang lalaki.
Mahirap kapag ka ang leader ng tahanan ang siyang hindi nagsasalita. Yun, tama. Yun ang pinakapangit dun, mga kapatid. That's right. Kapag ka mas maingay ang babae kaysa lalaki, ibig sabihin, ang babae lamang ang nagsasalita. Pero, yun namang ingay na merong kabuluhan. Opo. Yeah. Iba yung noise. Iba yung noise sa voice. Pleasant words din, Okay. sir. Doon nalalabas po yung pleasant words. Yeah, Nag-iingay- pleasant words, agreeable words. Hindi yung basta lamang mag-iingay lang kung may papagalitan, mag-iingay lang kung merong Eksakto ikukorek, ano. No. You have to check talaga. Kaya yan ang kagandahan ng usapin na ito, na ano ang ibig sabihin ng communication at paano dinadala ang communication sa loob ng tahanan at sino ang nagki-create ng magandang spirit during the communication. You see, kung paano ang communication magpo-flow sa loob ng tahanan, dapat doon po natin maisip yan, mga kapatid, na bibigyan natin ng daan, bibigyan natin ng pansin, bibigyan natin ng kahalagahan ang communication. Okay? So, napakaganda po ng usapin na yan. Okay? Again, huwag niyong kakalimutan, mga kapatid, it must be pleasant. No, agreeable words. Right. Not just the clarity of the words, but how you say the words. The words is very important. Okay? Yes, sir. Now, alam niyo minsan, medyo ang mga lalaki nagtataas ng boses just to emphasize the word. Okay? Just to emphasize the word. Lalong-lalo na kasi minsan naman, ang mga babae, huwag niyong igigiit ang hindi niyo naman dapat igiit na. Yeah. Tama na yung mga isa, dalawa niyo masabi at pagkatapos niyan, itanong niyo, naunawaan mo ba yung sinabi ko? Okay, pag sinabing oo, tapos na. Ngayon, anyways, pag may nangyari naman sa bahay, sagot din naman ng lalaki yan eh. See? Right. Sagot din naman ng lalaki yan. Huwag na kayong mag-ingay pa. Sayang lang ang boses ninyo. Sayang pa kung iyak-iyak pa kayo. Ay, sayang luha. Sayang naman ang luha. Ang mangyayari, yung pa rin gusto mangyari ng asawa niyong lalaki. Totoo yan, sir. Yeah. Sayang. Wag na. Wag ka nang magalit. Magkaka-cancer ka lang. Magkaka-cancer ka lang. Okay? Hinahanap ko nga, sir, si Tina eh. Kasi But, meron minsan, bang ano? wala, sir, siya ngayong comment. Oh, baka busy. So, Okay. may naitanong kasi ako sa kanya dati, paano ka ako kapag may sinabi ka kay Sir Roy na hindi niya magustuhan, sabi ganyan. Sasabihin ko pa rin. Pero mananahimik na ako pag nasabi ko na uli. Yeah, tama yun. Yun ang pinakamaganda. Manahimik pagkatapos na. Sinabi mo na eh. Opo. Ngayon, sino magsasuffer? Bahala ka. Alright. So kasi, mga kapatid, may Diyos tayo at Amen. buhay ang Diyos natin. No? Buhay ang Diyos natin. Kapag ka ang Diyos natin ay, kung naniniwala ka na buhay ang Diyos natin, hindi tayo pababayaan ng Diyos natin. Kaya, let God be God. Amen. All right? Let God be God. At let Him handle the issue. Okay? All right. Meron akong tatalakayin po ngayon na isa sa dapat po natin bigyan ng pansin as far as this communication is concerned. Napakahalaga po nito, mga kapatid. Dito po sa 1 Corinthians chapter 12, meron dito. Ito po'y usapang Kristiyano, ha? Ito po'y usapan ng mga ligtas. Ito po'y usapan ng mga merong Diyos at tumanggap sa Panginoon bilang sariling tagapagligtas, which is very important. Now, verse 1, para maunawaan lamang po natin yung bibigyan ko ng pansin. Ang sabi po ng Biblia, now concerning spiritual gifts, brethren, I would not have you ignorant. Okay? Now, so si Apostle Pablo, this chapter 12, ay tumutukoy sa spiritual gifts. Okay? Na sinasabi niya, huwag kayong maging ignorante tungkol sa bagay na ito, tungkol sa spiritual gifts. Una, ipapaliwanag ko po muna sa inyo kung anong ibig sabihin ng spiritual gifts. Pag sinabi pong spiritual gifts, ay gift ng Spirit. So, in other words, involved po dyan mga kapatid, ang banal na Espiritu. No? Iba po ito sa tinatawag nating fruit of the Spirit. At iba rin yung tinatawag na spiritual gifts. Okay? Now, spiritual, if you are spiritual. Sino ang makakatanggap ng gift? Siyempre, yung spiritual. Since this is a spiritual gift, then you must be spiritual. Very understandable. No?
at self-explanatory. Okay? Now, so may tinutukoy po dito si Paul sa verse number 10. In fact, nung binanggit niya po ito mga kapatid, alam naman po natin yan na merong iba't iba, no? Iba't ibang klaseng gifts. Now sa verse number 10, yan po ang maganda mga kapatid, na may kinalaman sa ating usapin. Sabi ng Biblia, to another the working of miracles. Okay? Nung binabaybay na ni Paul, yung klase ng mga spirits or spiritual gifts. Okay? Sabi niya, to another, the working of the miracle, the working of miracles. To another, prophecy. To another, discerning of spirits. To another, diverse kinds of tongues. To another, the interpretation of tongues. Okay? Now, gusto kong mabigyan nyo ng pansin dito, yung salitang, ang sabi ng Biblia, to another discerning. Di ba? Sa verse number 10. Ang sabi po niya, to another working of the miracles, to another prophecy, to another discerning of spirits. Okay? Now, imagine the spiritual gift is given to discern spirits. Now, yung spirits dito ay patungkol sa mga attitudes natin, the way we handle things, the way we talk, kasama na po dyan, the way we communicate, yung ating asal, yung ating pagkatao, yan ang tinutukoy po dyan. Okay? Now, ang context actually dito mga kapatid, ang context ay, na ang Korinto ay nai-involve po sila sa mga hindi magandang, nai-involve po sila sa mga maling akala patungkol sa mga bagay na makadiyos. Kasama na po dyan ang false prophets. Okay? Now, kasama na po dyan. Kasi may mga nagpapakitang sila spiritual, sila nagpapakitang sugo ng Diyos, sugo ng langit, So, kaya kailangan na ang Diyos ay magbigay ng spiritual gifts. At ang spiritual gifts, mga kapatid, ay gagamitin sa kung paano ka magiging, kung paano mo uunawain ang isang spirit. You see? Now, dito particularly, meron pong tinutukoy na tinatawag na discerning of spirits. Kita nyo, the spirit is in plural. So, ito po ay klase ng persona ng tao. Alright? Kasama po dito mga kapatid. Sinasabi ko kanina, false prophets, sapagkat yan po ang nasa context mga kapatid. Okay? Now, nandiyan po yung mga taong dapat mo, paano mo siya malalaman na siya totoong mangangaral? Paano mo siya malalaman na totoong sugo ng Diyos? Paano mo siya malalaman na talagang siya ay spiritual? So, in other words, if you have a gift, a spiritual gift of discerning spirit, to discern spirits, to discern people, ay napakaganda mga kapatid. You see, now, bakit po natin pinag-uusapan ito? Sabi ko po sa inyo kanina, meron tong ability to discern. Malalaman mo yung tao kung talagang siya ay tamang sugo o talagang tama yung kanyang kaisipan o tama yung kanyang sinasabi, yung knowledge sa isang bagay. Importante po ito. You see, importante po ito. Kaya nga po, bilang isang Kristiyano, ang mga Kristiyano ay gagamitin po natin to kung tayo po ay merong banal na espiritu sa ating buhay, maliban sa fruit na meron po ang spirit na lumalabas pag nagsasubmit po tayo sa Kanya, meron pa tayong tinatawag na gifts, spiritual gift, which is the discerning, upang malaman mo ang kausap mo, at kung malaman mo ang kausap mo, malalaman mo ang tamang sasabihin mo. Di po ba? So, ganun po yan. Minsan, hindi po pwedeng sasabihin lang natin at gusto natin sabihin ang gusto natin sabihin without considering kung sino ang kausap natin. Anong sabi ni Paul? Sa mga mangmang, siya naging mangmang. Sa mga hindi mangmang, ay siya rin hindi naging mangmang. Sabihin natin sa mga matatalino, nagsasabi sila ay matatalino. Ako'y matalino. Kung sabi nga ni Paul, kung meron ang tao'y pagmamalaki, meron din naman ako. Diba? Sabing ganon. But makikita nyo, maging ang Panginoong Kristo, dumating siya sa estado na para maabot niya yung tao, bumaba siya sa level ng tao.
Di ba? So, para maunawaan niya po ang tao. Same thing. We're talking about discerning dito, mga kapatid. You see? So, ang discerning, you also have the ability na malalaman mo yung tama at mali, malalaman mo kung ano ang dapat mong gagawin at sasabihin sa tao. Mahalaga po ito. You see? Now, kasi ang problema po natin, for example, ang mga tao, wala kang discerning spirit. So, hindi mo alam kung anong dapat mo, hindi mo alam kung anong sasabihin mo. Wala kang spiritual gift na ganito. Bakit? Minsan, pinananatili natin ang ating sarili sa paniwala natin na kaya natin. You see? So, ang kauna-unahang dapat mangyari dito, mga kapatid, dapat natin gawin, kinakailangang mag-submit tayo sa power ng Banal na Espiritu. Kinakailangan lagi tayong magsasubmit. Kinakailangan tayo lagi mapupuspos. Sabi nga ni Paul, be ye filled with the Spirit. You see, dapat mapuspos tayo. Ang ibig sabihin nito, makontrol tayo, magpasakop tayo. So maging sa ating pakikipag-usap, kapatid, kailangan nating magpasakop sa Banal na Espiritu. Kasi kung hindi tayo magpapasakop sa Banal na Espiritu, madadala po tayo sa provocation ng kausap natin. You see, kapag ang kausap natin nagsalita ng hindi maganda, ano nasa isip natin? Gantihan natin. Yeah. Gumanti tayo. Kaya nagpipili din tayo ng mga masasakit na words para intentionally masaktan yung kausap natin. So which is wrong? Now, where is now the ability to discern, to say what you should say? You see, kaya nga po mga kapatid, ang pinakamaganda nito, mananalangin ka sa Banal na Espiritu. Banal na Espiritu, susundin po kita. Kaya give me the words. You see, give me the words that I should say. So it's not about, kapatid, yung makikipaglaban. Pag nakikipag-usap ka, na makikipaglaban ka, doon sa kausap mo. Tandaan niyo po ito, mag-asawa kayo. Hindi kayo nagdidebate. Yeah. Kayo'y nag-a-agree, dapat mag-agree sa isa't isa. Di ba? So wala kayo sa Senado at saka sa Kongreso. You see, na nagdidebate sila. Kayo'y nasa pamamahay at ang nag-uusap ay nagmamahalan. You see, tandaan mo, sa pag-uusap na ito, pag nag-submit ka sa Holy Spirit, then the first thing na dapat mararamdaman mo kapag nag-submit ka sa Holy Spirit is, what's that? The fruit. What is the fruit of the Spirit? Love. So kung magsasalita ka, magsisimula kayo na mag-communicate na ang pinakang foundation mo is love, so nai-imagine nyo ba kung anong mangyayari? Amen. Hindi ka makakapagsalita ng hindi maganda. Bakit? Meron kang concern, meron kang love. You see? Now, wag nating isipin lamang yung damdamin natin na nasasaktan tayo. Ang isipin natin, paano maaapis yun? Okay? Paano mawala yun? Kasi mga kapatid, makinig kayo na mabuti. This is good, okay? Now, pakinggan nyo mabuti ito. Kapag ka pinagpatuloy nyo ang inyong communication sa loob ng pamamahay using dirty words or mga foul words or mga words na intentionally hinanap mo na makakasakit sa tao, mawawala ang ibig sabihin nun, hindi ka nagsasubmit sa Holy Spirit, sa conviction ng Holy Spirit. At kapag ka hindi ka nagsasubmit sa conviction ng Holy Spirit, mawawala yung ability mo na makapagsalita ka ng maayos. Oh, man. Ang problema natin ngayon, bihira na ang tao ngayon na merong abilidad na magsalita ng maayos. Yan ang problema ngayon. Totoo yan. Pag nagkipag-usap, naghahanap lagi ng kalokohan. Pag nagkipag-usap, naghahanap lagi ng nakakasakit na words. Nakakita na kayo ng words ng tao na pag nagkipag-usap, parang laging akala mo inaapi, akala mo laging tihado. Kaya maghahanap siya ng words na laging may patama. Laging ang dating sa kanya ng words ay parang laging negative. So ano na po ngayon nangyayari? Itong taong mga ganito, itong mga ganitong klase Kristiyano, sayang, hindi ho nag-ooperate ang Holy Spirit sa buhay niya. You see, because if the Holy Spirit is operating your life, and in your life, sana, merong magandang mga words na nanggagaling dyan. Because the very foundation is the fruit of the Spirit, and the very first fruit
of the Spirit that will arise in times of need, kapatid, is, what's the first fruit? Love. Yan ho yan eh. Love ang binabanggit. So the foundation is love. And think about this, that you have the ability na matanggap mo yung mga, naunawaan niyo ba? Minsan, pag kami kausap kasi tayo, nasasaktan tayo. At pagka nasaktan tayo, sira na yung mga sasabihin nating maganda. Nawala na yung abilidad mo na magsalita na maayos. At sapagkat nawala na yung abilidad mo na magsalita ng maayos, ano na nangyayari ngayon? Gaganti ka na ngayon ng words na hindi maganda. So you understand that? Hindi na ho maayos. Kaya nga po mga kapatid, kaya nga po mga kapatid, ang nakikita natin, dapat makita natin dito is your ability to speak, to communicate clearly and lovely. Okay? Now, you must have the ability. And imagine, yung taong mayroong ganyang klaseng abilidad. Now, ang makakagawa lang po niyan mga kapatid, walang iba, kundi yung kinaruruunan ng Banal na Espiritu at nagpapasakop sa Banal na Espiritu at, you see, hindi niya tinatanggal, inaalis. You know, minsan, sapagkat nasanay na tayo laging panalo. Yun po ang pinakamalapit dito eh. Ito ang pinakamasakit dito. Nasanay na tayo na pagka tayo nakipag-usap, dapat panalo ako. Dapat pag nakipag-usap, ako ang panalo rito. Dapat kinausap ko siya, wala siya masabi. Alright, ganito, ganyan. So, kapatid, isipin po natin, binigyan mo ba ng pagkataon? Kaya pala ikaw nanalo, ikaw lang nagsasalita. Hindi mo naman binigyan ng pagkakataon na makapagsalita yung kasama mo. But if you give him a chance or her a chance, maaaring hindi ka rin nanalo kung sa panaluhan. But it's not about that because you're not debating. You're trying to agree to one another. You're trying to meet doon sa punto na magkakaroon kayong agreeable statement or agreeable na situation. You see, yan ang pinakamaganda. So, ang bad dito mga kapatid sa communication, pagka nakipag-communicate ka without the leading of the Holy Spirit. Yeah. So, never, ever try to communicate without the leading of the Holy Spirit. Alam nyo, lalong-lalo na pagka nagagalit ako, ang iniisip ko lagi, Panginoon, Holy Spirit, lead me. Lead me. Okay? Lead me, i-lead mo ako doon sa tamang sasabihin ko. Alam kong galit ako, pag sinunod ko tong galit ko, wala na akong ability to say the right things. You see? Wala na akong ability. Mawawala yung ability ko. Bakit? Ang gusto ko lamang sabihin ay mailibas ko yung galit ko. Yeah. Now, do you understand na maraming mga taong nasa situation na ganyan, mga kapatid? Dumarating kayo sa situation na wala kayong ibang dapat gawin, kundi ibuhos yung sama ng loob. You see, ang tawag natin doon ay nilalabas ko lang yung kalooban ko. So, paano mo nilabas yung kalooban mo? Okay? At pagka nilabas mo ba yung kalooban mo, itong una kong tanong, naubos ba? Hindi mauubos yan. In fact, ang masamang pag-uusap, na nagsalita ka ng napakaraming sinabi, wala pa rin nangyari. Bakit? Puro galit ang nilalabas natin. Puro galit. Hindi naman mawawala ang galit eh. Kasi yung galit mo, pag sinagot siya ng galit, magkikreate uli yan ng panibagong galit. So ano na mangyayari sa galit? So, parang pataas na ng pataas yan, mga kapatid. Hanggat sa dumating na kayo sa away, sakitan na, at hanggang darating na kayo sa paghihiwalay. So what is now the cause of the very cause of separation as far as relationship is concerned? All right? Evil communication. Remember what the Bible says. Evil communication corrupt good manners. So, ano ang mapuproduce ngayon ng evil communication? Evil manners. Ano yung evil manners? Yan yung sakitan.
Yan na yung duruan. Yan na yung sampalan. Nagkakasakitan na mga kapatid, hindi lang sa words, kundi sa mga manners na. You see? So why is that? Saan nagsimula yung mga kapatid? Nawala na ng ability to understand people. Nawala na. Okay? So makikita nyo, yan ang number one. Alright? So, pagka hindi kayo nagpasakop sa Banal na Espiritu, at kapag kayo nagsalita without using the spiritual gift to discern, to understand the level, kung sino man yung kausap mo, kapatid, mauunawaan mo yon if you have the discerning, the gift of spiritual discernment. Okay? Now, so it's a spiritual gift. Okay? The second thing, kung sa communication ay meron pong pagsisinungaling. This is even worse, mga kapatid. I said even worse. Alam niyo kung bakit? Kapag kakausap ka, iisipin mo, pagka kinakausap ka ng maayos, tandaan niyo po ito. Ako honestly, by the grace of God, alam ko kung nagsisinungaling ang kausap ko . Malalaman ko yung inconsistency ng kanyang pananalita. Yeah. Malalaman ko yung kanyang inconsistency sa kanyang buhay Kristiyano. Doon ko muna siya binabastayan . Yung inconsistency ng kanyang pamumuhay, kapatid, pagkausap mo yan, hindi niya maipapagkaila na nandoon yan sa pananalita niya rin. Kung ang kanyang buhay ay inconsistent din ang pananalita niyan. Alright? Now, here's the thing. Kaya nga po, pag nag-uusap kayo, sinasabi natin, use the pleasant words, agreeable words. Okay? Why do you need to lie? Kaya nga nag-uusap na kayo . Why do you need to lie? Eto ang masama rito. Listen, this is very, kapatid, sabi ko kanina, even worse. Kapag ka nasanay kayo magsinungaling, you will lose your ability to discern what is right and what is wrong. If you will not tell the truth, nakalusot ka man ngayon, tandaan mo, sa susunod, lulusot ka uli. Pero ang problema, nakakalusot ka sa pagsisinungaling. At kapag ka nakalusot ka sa pagsisinungaling, masasanay ka nang nagsisinungaling, hindi mo na ngayon alam kung alin yung kasinungalingan at totoo. Yeah. Nasanay na. Yun na. May kalyo. Yun na problema dyan. You see? So, lahat nalulusutan mo dahil sa pagsisinungaling. Pero ang problema ngayon, isang araw, hindi mo na alam ngayon alin ang truth, alin ang mali. Alin ang tama at alin ang mali. Yun na ang problema dyan. Bakit? Nawala na yung ability mo. Because every time you talk, every time you communicate, you are not using or you are not submitting yourself in the power of the Holy Spirit. You see, kaya napakahalaga mga kapatid. Yan po mga kapatid, ang isang Kristiyano na merong spiritual gifts ng discernment mga kapatid, ay may wisdom yan, may ability yan na malalaman niya ang totoo at hindi totoo. You see, yan ho yan. So, bakit kinakailangan ka pa magsinungaling kung kinakailangan mo naman ipaalam yung katotohanan. Diba? So that's the point right there. Kaya ang nakakalungkot kapag kayo nakikipag-usap na palagi kayo nagsisinungaling. Ang tawag natin dun mga kapatid ay kaplastikan. You see? Kaplastikan mga kapatid. At bakit kaplastik? Kasi iba yung sinasabi mo sa buhay mo. You see? So pagka kapag kakaharap mo ng totoo mong asawa, sa totoo mong pamilya, iba ang buhay mo. Pag iba ang kaharap mo, maayos ka. So, bakit kinakailangan pang magganon? Okay? Kapatid, samantalang lahat naman po tayo nagkakamali. You see? Lahat po tayo nagkakamali. Lahat po tayo nagkakaroon ng problema. So, why keep lying? Why keep covering your mistakes? Okay? Bakit kinakailangan pang ganon? So, samantalang tayo naman po, mga kapatid, ay talaga nagkakamali. Habang nandito tayo ngayon, inuulit ko, pag nagsinungaling ka ng nagsinungaling,
masasanay ka sa pagsisinungaling, mawawala yung abilidad mo sa pagkaalam sa katotohanan. You will lose your ability to discern what is right and what is wrong. Amen. Oh, pagka yan ay naging para-parehas na lamang, yung bang parang ang pakiramdam mo, pag nagsabi ka ng kasinungalingan, parang ang pakiramdam mo, nagsasabi ka na ng totoo. Oh my goodness. Oh, wow. Ibang klase na po yan, kalagayan ng Kristiyano. Ibang klase na ang kalagayan ng buhay ng tao pagka dumating sa punto na ganyan. You say, you can deny. Ako, pagkausap niyo ako ng ganun, madali ho akong sabihan ng kasinungalingan. Naniniwala ka agad ako eh. Baka sinasabi ko lagi, ano man sabihin sa akin ng tao, paniniwalaan ko. Okay, paniniwalaan kita. Kung ako man ay nag-avoid doon or ako man sa sinabi niya kasinungalingan, ay hindi ako sumang-ayon doon, it is because may sinasabi ako na mas better doon. Kahit nagsinungaling ka, may mas better pa dyan akong idea na dapat ito ang gawin mo. Okay? So, ganyan yan. Kaya minsan, yung kasinungalingan, useless na magsisinungaling ka sa akin, kasi sa kasinungalingan mo, mas may better idea ako dyan. Bakit? I'm submitting myself to the leading of the Holy Spirit in my life. So God, the Lord is giving me, the Holy Spirit is giving me knowledge. The Holy Spirit is giving me the gifts, the spiritual gift, which is the discernment. See? So, mga kapatid, makikita mo ang isang tao, sabihin niya man na siya nag-i-enjoy sa ministry, you see, pero pag nakita mo na ang ministry ay pinipili niya lamang, mga kapatid, ministering hindi nakakapagod, ministering hindi involved ang pagbibigay o ang soul winning o pagbabasa ng Bible, ibang klaseng ministry ho yan. So alam na po natin yan. You see, so alam niyo, maraming mga problema po mga kapatid. Maraming mga bagay sa buhay natin na kailangan natin yung spiritual gift. The gift of discernment. Kailangan po natin. Inuulit ko, kapatid, dalawa lamang yan. Okay? Mag-ingat ka sa pagsasalita mo na hindi involve ang Holy Spirit kasi masasanay ka doon, mawawala na ang iyong ability mo to communicate right. Okay? You will lose it. The second, pagka nagsinungaling ka na nagsinungaling at patuloy ka nagsisinungaling, every time you communicate, tandaan mo yan, you will lose also your ability to discern the right, what is right and what is wrong. Okay? Mahirap yun. Pagka dumating ka sa punto ng buhay mo na para-parehas na lamang ang pakiramdam mo sa tama at mali. Para-parehas na lamang na kapag nagsalita ka ng kasinungalingan, para ka nagsasalita ng katotohanan. Oh, I'm sorry. Lalaki ka, tatanda ka sa buhay mo na ganyang ang kararatnan mo. Alright? So, mas maganda pa, mas igagalang ko pa ang mga taong nagkakamali. Pero inaamin nilang pagkamali nila sapagkat gusto nilang gumaling doon at maayaw nilang mawala yung kanilang ability to discern what is right and what is wrong. You see? So, and mas igagalang ko pa ang mga taong umaamin ng kanilang kawalan ng kaalaman, kanilang poor way of communication, sapat gusto nilang matuto ng pag-communicate ng maayos. Kaysa naman sa mga tao nagsasabing, practical ako, prangka ako, may pinag-aralan ako, pinagmamalaki ang kanyang pananalita. Yan yung mga tao nagsasalita sa kanilang sarili and without the leading and the power of the Holy Spirit in their communication. Okay? Ayoko mawala yung leading ng Diyos, yung ability ko na binibigyan ng Diyos sa aking pakikipag-communicate sa tao. Ayoko mawala. Alright? So, I must submit. Every time that I communicate people, I will always submit to the leading of the Holy Spirit. Remember this. You are a child of the living God. You are a Christian. You should always recognize the presence of the Holy Spirit in your life. Kapag hindi mo yan ni-recognize ang presence, hindi ka magkakaroon ng gift ng Banal na Espiritu. Because if you
if you recognize the presence of the Holy Spirit, it means you have the chance to submit yourself to the leading and the power of the Holy Spirit. So mamumuhay ka ngayon, imagine na nakikipag-usap ka, hindi ka kontrolado ng kausap mo, kundi kontrolado ka ng Banal na Espiritu. Alright? Now listen, pagkagalit ang kausap mo, magalit ka, ibig sabihin, kontrolado ka na ng kausap mo. Kapag ka husbands, nagalit ang misis mo, nagsalita ng hindi maganda, huwag ka magpakontrol sa kanya. Magpakontrol ka sa Banal na Espiritu. Likewise, the wives. Pag nagalit ang mga husbands ninyo, huwag kayong magpakontrol sa mga galit na tao. Sa mga chismosong tao. May mga evil na kaisipan. Huwag kayong magpakontrol. Magpakontrol kayo sa Banal na Espiritu. That way, magkakaroon kayo ng magandang communication. Alright? So I hope mga kapatid, maliwanag po ito at nakatulong po ako sa inyo. No? Importante po ito mga kapatid. Sa communication, never allow anyone to corrupt your communication. Tapos ang sabi ng Biblia, evil communication, what is next? Breeds. Yeah? Evil manners. You see? Nakukorrupt niya yung manner mo. See? Nawawalan ka na ng respeto. Wag mong paintulutan na burahin ang integridad mo, ang iyong identification. Huwag kang magpadala. Huwag mong paintulutan na yung evil communication burahin ang integridad mo at ang iyong identification. No? Huwag mong papaintulutan yan. You're a Christian, you're a child of the living God, you have the Holy Spirit, you have the Bible, then you should live godly. Okay? Under the power of the Holy Spirit and not under by any people in the world. Okay? All right. So I hope this is clear mga kapatid. At nawa po sa pagdating sa communication, makita po natin na nakatulong po tayo. Ito po yung huling Tuesday na, no? Yes. No, sir. First Tuesday. October 1. po ngayon. October 1 na ba ngayon? Opo. Akala ko 31 ngayon. Walang 31? Wala ring 32. Ay, lalo Oh, yeah. All right. Wow. October na pala ngayon. My goodness. Akalain niyo po, kapatid, litong-lito na ako sa date, mga kapatid. Pero salamat sa Panginoon. No? Yung tinuturo ko ngayon, kung walang Holy Spirit, hindi ko na alam na October ngayon. Buti na lang. Alright? So, yan po mga kapatid. Makikita po natin na kinakailangan talaga natin bigyan ng pansin ito. Okay? Alright, baka meron kayo masasabi dyan. No, Cynthia, muna. Opo, sabi po ni Ma'am Josephine Negado, ang laki po ng kaibahan noong hindi pa ako nakakakilala sa Panginoon. Ang tapang ko, binubuhat ko ang upuan habang nakaupo ang asawa ko. Pero ngayon na nakakilala na ako sa Panginoon, kapag galit siya, tahimik na lamang ako. Patuloy Dahan-dahanin natin mo nga, yan. Opo. Alright, that's good. That's good. At totoo yan, maganda. Mas madaling makapagpaliwanag mga kapatid, no? Na kapag tayo po ay nagpapasakop sa banal na Espiritu at maganda ang ating pananalita. Okay? Alright, Joe, baka may masasabi ka. Yeah, actually, sir, there's not much to say actually, pero napakaganda po talaga ng inyo po sinabi sa amin na when it comes to communication, Holy Spirit matters a lot. Kasi napaka-importante talaga mga kapatid, no? Na ang banal na Espiritu yung talagang pinagpapasakupan. Maganda yun eh. Let's not allow ourselves, let's not allow our wives, or neither for you wives, do not allow your husbands to control you. Rather, be controlled by the Holy Spirit when you communicate. Amen. Kasi napaka-importante po niyan. Kasi sabi ko nga po, most of the time, ay ang nangyayari po is that, kumbaga, yun na nga, kapag minsan, pag hindi natin nagustuhan, yung sinabi ng asawa, is that, ang nangyayari most of the time is that we allow us to be controlled by how we are communicated. Kumbaga, paano tayo kinausap. Kasi, kung ba ibig sabihin doon natin, madalas na ipapakita, mas gusto natin na ipapahayag natin yung nasa loob natin. Kaya pagka wala yung banal na Espiritu na mahunguna po sa atin, ay talagang carnal yung pamamaraan ng ating communication, and it will never be
spiritual. Yeah. Yan po yung kadalasan na mangyayari po dyan. Kaya yan po yung talagang napaka-importante na magpasakop sa banal na Espiritu, mga Amen. kapatid. Wag sa emotion, kundi sa banal na Espiritu. Because when you allow the Holy Spirit to control you, all your communication will be intellectual and it will always be spiritual. Yan lang po, Pastor. Alam niyo, Right. maganda yung sinabi dyan ni Marivic. Marivic. Yeah. Sabi niya, Emin po, one of my weaknesses, siguro sinasabi niya, easily provoke, tend to be defensive at times. You know? Alam niyo, sabi ko nga, hindi na kayo kinakailangan maging defensive kasi wala naman kayo sa debate. Okay? Paayaan mo pagsalita niya, okay, ngayon, do I have the chance na? Do I have the table? Can I have the table na? Ako naman ang magsasalita. Can I have the floor kung hindi man sa table? Pero mas maganda yung table kaysa floor. Okay? Sad-sad ka May sa kape. floor niyan. At least pag sa floor, sa table, nakaupo ka, pero pag sa floor, sad-sad ang ibig sabihin nun. So, hindi man ako pabor sa mga hurtful words. Tama yon. Pero tama yon. Minsan, hindi ka favor sa hurtful words, sa mga evil words, mga ganon. Pero, minsan dahil sa napoprovoke ka, nakakapagsalita ka. So, ibig sabihin nito, pagka ikaw ay nakapagsalita, gumanti ka doon sa sinabi ng kausap mo, ano ang ibig sabihin niyan? Yeah. Okay? Ang ibig sabihin niya, nakontrol ka na niya. Ang gusto mangyari ng Diablo, makontrol ka niya. Ang gusto mangyari ng Diablo, pag nakontrol ka na, ako na ngayon may control ng words mo. So, pagka nakontrol ko na kayong dalawa, ako na ngayon ang nagdadala ng conversation ninyo. Boy, I'm telling you. Amen. Grabe ito, mga kapatid, di ba? Akalain mo kayong dalawa, pagsasalpugin kayo ng Diablo, parang imagine Wow. na para kayong nasa cockpit arena. Di ba? Na pinagsasabong kayo, bibitawan kayo. Una, patutukain ka muna sa liig. Di ba? Pag, alam mo ba yung nagsasabong kasi ako, Lalansiin. naging sabungero din ako eh. Nag-alaga pa ako ng mga pangsabong. So, pinapatukain sa liig para magalit. Ginagalit. Pag galit na, yun namang isa. Bibitawan. Ngayon, pagka kahig ng kahig yan, malapit na, magsasalpo ka na. Ayan, bibitawan na nila. See that? So, yan ay ang trabaho ng Diablo ay exactly ganyan, mga kapatid. You see, tatanggalin kasi, ang unang gagawin ng Diablo is, tatanggalin ng Diablo yung ability mo to understand Wow. yung kausap mo. Pag tinanggalan ng Diablo yung abilidad mo para maunawaan mo yung kausap mo, yun, magsasalita ka na hindi maganda. You see, napapansin nyo, na pag nakarinig ka ng hindi maganda, iinit na ang ulo mo. Unti-unti nang tinatanggal ng Diablo yung abilidad mo to understand. Abay, loko tong kausap ni kung ito. Kala mo kung sino ito. So, yun. Magsisimula na yun doon. Hanggang sa mawawala na rin yung abilidad mo to communicate right. You see? Kaya makita mo, ako, sa totoo lang, may mga nag-uusap ng mga opisyal pa, ng mga talagang nag-graduate pa sa Premier Academy. Pero pag nag-usap-usap, mga kapatid, I'm telling you, kahit ngayon, pumunta kayo dyan sa Senado, makinig kayo dyan sa YouTube, dyan sa Kongreso, ay, akalain mo kung sino mga nag-uusap dyan. Puro mga matataas ang mga pinag-aralan ng mga yan. But they do not have the ability to think what is right, to think the proper use of words, alin ang tamang, wala silang ganon. Why is that? Because they don't have the Holy Spirit that gives them the spiritual gift. Kaya tayo mga Kristiyano, mga kapatid, tayong naniniwala na tumanggap tayo sa Panginoon bilang sariling tagapagligtas, tayo dapat ay magpapasalamat na meron tayong binibigay sa atin ng Panginoon ng spiritual gift. At kailangan natin yung spiritual gift. Remember this, pag mag-uusap na kayong mag-asawa, please consider the spiritual gift. Consider the Holy Spirit. Manalangin kayo muna. Magsimula, Banal na Espiritu, igabay niyo po ang aming pag-uusap. Okay? Kayo po ang manguna sa amin. Bigyan niyo po kami ng discerning spirit. Itong asawa ko, ang hirap maunawaan ito. Panginoon, bigyan mo ko ng pangunawa sa lokang, sa mahal kong asawang ito. Yun ang ibig ko sabihin. Alright? Now, ganun din sa lalaki. Pag-pipray yung babae, pag-pipray ng babae yung lalaki. So imagine, nag-uusap kayo under the influence and the power of the Holy Spirit. Amen. So sino ang mag-aaway dyan? Sigurado ko ang kalalabasan yan maganda.
Sigurado ko ang kalalabasan niyan, mga kapatid, ay magandang usapin, magandang communication, magandang relasyon. Okay? Bakit? Sapagat nag-usap kayo na maayos. Bakit? Anong naging dahilan sa magandang pag-uusap? Sigurado ko, Banal na Espiritu, hinayaan ninyo na mag-lead sa buhay ninyo. But without it, kapatid, I'm telling you, pupulutin kayo. Pupulot kayo ng papel na may nakalagay ng separation or annulment. Wow. Hindi tayo naniniwala. Hindi kayo dapat makarating sa punto na gano'n. Gastos Okay? na yan. All right. So, I hope this is clear. Meron pa ba kayong sasabihin? Or meron pa ba tayong mga dapat dyan bibigyan ng pansin? Inuulit ko, kapatid, huwag niyong pahintulutan na mawala yung abilidad ninyo to communicate right. And huwag niyong papahintulutan na mawala yung ability ninyo to discern, to know what is right and what is wrong. Huwag kayong dumating doon sa kalagayan na parang magsabi ka ng kasinungalingan, magsabi ka ng totoo para parehas na lamang. Boy, I'm telling you, that is even worse. Pag nakarating kayo sa kalagayan na gano'n, hindi na maganda. Okay? Alright. Ang possibility lamang para makarating ka doon ay hindi mo panahintulutan ang Holy Spirit mag-lead sa iyo. So you're missing the spiritual gift. Once you miss that spiritual gift, the gift of discernment, I'm telling you, talagang matindi na ho yan. Okay? Hindi mo na may enjoy ang buhay Kristiyano. Okay? Alright. So I hope po natulungan po kayo ng programang ito at nawa po ay meron kaming naidagdag sa ikabubuti ng pagsasama ninyo bilang mag-asawa. Okay? At ikatitibay pa ng pamilya. No? Ikaayos pa ng pamilya. Alright. Meron pa bang... Marami po. Nagpapasalamat, sir. Yes. Talagang naging malaking tulong yung ating naging topic ngayon regarding Tsaka yan communication. po sinabi po na yan ni Ma'am Rona Solis. Pastor, relate po ako sa sinasabi ninyo. Sinasabi nyo, wala po kaming good communication kaya hindi na-solve yung problem namin. At worst, mas maniniwala pa siya sa sinasabi ng ibang tao kaysa sa usapan namin, problema namin. Gusto ko po siyang kausapin pero siya na yung ayaw ako kausapin. Nandito siya sa lugar namin pero never na siya nagpakita sa akin. Ay. Even sa anak niya, hindi man lang sa nagpakita. Kaya mas masakit kasi natiis niya, hindi niya nakita anak niya dahil sa problema namin. Alright. Bukas, discharge na sa serbisyo to. Okay. Sir, si Marnelli, sabi niya, hindi ang asawa... Sandali lang. At alam mo, itong pinakang yan din naman nakakalungkot sa mga lalaki. Lalaking-lalaki sila, ayaw humarap sa babae. Wow. So, just pinakamaganda nito, wala kayong makapapagkasunduan kung wala kayong usapan. Okay? Wala kayong mapagkasunduan kung wala kayong usapan. Amen. Yeah. At maganda yung sinasabi rin ni Brother Andy, this discussion is so precious and nourishing to the soul. Thank you, Brother Andy. Amen. Okay. Alright, ang sabi ni ano sabi? Ni Marnelli, sir, hindi ang asawa natin ang kalaban natin, ngunit ang diablo na gustong sirain ang relasyon natin sa ating asawa. Yeah, totoo yan. Pinag-aaway lang tayo. Yeah, sabi ko parang mga manok. Manok. Pinagsasalpok. At Maganda- pag nag-aaway na, yan ang malupit dyan Dapat yung intindihan ng mabuti yan. Kakahigin, gagalitin ang bawat isa, kahig-kahig, yun. Hanggang sa magkagalit sa isa para magsalpukan. Pag nagsalpukan na kayo, iiwanak na kayo ng diablo. Yeah. Bahala na kayo dyan. Maganda See? po itong sinabi ni Ma'am Marinelli. Tayong mga asawang babae, huwag din natin ugaliin na ikwento sa iba ang mahinanakit natin sa ating mga asawa. Yeah. Very true. Apo. Yeah. Ang maganda, kausapin po ninyo mismo, yung asawa ninyo. Yeah. Huwag niyong ilabas sa Iba. iba. Yung sabi nag-iba, minsan, sabi ko nga po, yung mga influensya ng mundo, naghahanap kasi ng outlet. Dami po yan sa bahay niyo, di ba? Dami kasaksakan dyan. Humahanap na simpatya. Pero ang totoo kasi niyan, ang unang problema rito, bakit kasi nagkikimkim? Yun Bakit nagtatago ng sama ng loob? Ang dami pwedeng itago, sama ng loob pa. Hindi kayo nagtatago ng pera. Pera na lang. Yun na lang pera. Pera, At least gusto may naiipon gastos. pa. May
investment. Yung sama ng loob sasabihin, tapos pagka naipon na, sabi niya, ang tagal ko lang kinikim-kim ito. Ang tagal ko nito. O yan, ang napala mo. Tagal mo tinago Naghukay Buti pa. nga Buti nga ngayon, may pag-asa ka pa. Kung itago mo pa kaya yan, kunting tago pa, sasabog ka na. Cancer na. Yan ang akala nyo, madali lang ang cancer. Sakit sa Pagka puso. nagsimula na kayo na magpakemo, yun na. Yan. So, kaya mga kapatid, ugaliin po natin. Magtago tayo ng mabuti, ilagay natin sa puso natin, ilagay sa isipan natin. Kasi yan yung sinasabi ko, ano man ang kinikip ninyo, yan ang makakasanayan ninyo. Yeah. Amen. Okay? Right. So, you will lose the ability to do what is right, to communicate right. Bakit? Ang tinago ninyo at sinanay ninyo sa sarili nyo, hindi maayos na communication. Yep. Okay? Alright? So, kaya sana po natulungan. Meron pa ba? Wala po, puro pasasalamat naman. Okay. Maganda po ito mga kapatid. At ako'y nagpapasalamat sa Panginoon na binibigyan tayo ng magandang topic. Ito po, napakaganda ng topic na ito At mabuti na lang, kaya pala hindi ko nalaman Kaya pala hindi ko nalaman na October 1 na ngayon. Kasi pag October 1, magbabago ako ng topic na sabi ko, susundan ko lamang yung topic natin ng Tuesday. Ito binigay sa akin ng Panginoon. Amen. You see? Kaya susunod mga kapatid, bagong topic naman to. Magandang pagtatapos. At salamat sa Panginoon na meron tayong nakita ng ganito. Amen. Ibig sabihin mga kapatid, huwag niyong tatanggalin, huwag niyong pahintulutan na mawala yung abilidad ninyo na gumawa ng tama. Amen. Alright? Yan ang pinakamaganda. Kaya ipagpatuloy ang laban sa pagtatangan sa katotohanan. Okay? Amen. Alright. So nawa po natulungan po kayo ng programang ito. At maraming salamat. Okay, last few words sa inyo, Cynthia. Opo. Napakaganda po nung sinabi ninyo na evil communication produces corrupt manner. Evil manners, yeah. Opo. Walang nagsalita ng pangit na habang nagsasalita ka ng pangit ay gumagawa ka ng maganda. Ang kasunod lagi noon, action. Ang nakakatakot niyan, yung sinabi nga ni Sister Jo kanina na bumubuhat pa siya ng upuan pag nagalit ay pambihira. Kaya maging mindful tayo sa ating iniisip sa ating sarili, yung ating good spirit. Kaya na-remind ako nitong James 1:19 na, wherefore, my beloved brethren, let every man be swift to hear, slow to speak, and slow to wrath. Yung pagpigil natin ng sarili, talagang ang kabaliktaran ng pride is yung humbleness natin. Kapag pinairal natin yung ating yabang talaga, hindi tayo magpapadaig talagang pag nagkaroon ng hindi magandang pag-uusapan yung mag-asawa, habang nagsasalita yung isa na hindi maganda at hindi pa rin ikaw nagpapasakop sa banal na espiritu, ay babalik at babalikan mo pa rin yan ng hindi rin maganda hanggang kayong dalawa ay nagkaroon na ng corrupted na spirit kayong yung mag-asawa. Kaya napaka-halaga na magkaroon ng humility at respeto sa bawat isa. Yun lamang po. Yeah, alright. That's good. Mahalaga po yung mga kapatid. At wag nating tatanggalin talaga yan, alright? Ang pinakamaganda is always desire to have or to maintain the best ability to communicate and to understand what is right and what is wrong. Yan ang dapat nating i-desire lagi. That's why, if you have the desire like that, lagi po tayo mga kapatid, magbibeg sa Holy Spirit. Holy Spirit, Amen. gusto ko, sapagkat gusto naman kitang sundin, give me the right words that I should say. Alright? Okay, ciao. Muli, maraming salamat po sa lahat po ng nagsubaybay sa ating pong programa na ito. And I believe that this has been a blessing to all of us. And para sa mga mothers out there, sa mga wives, always making sure that sinabi lang ni Pastor palagi that let's allow the Holy Spirit to influence us. Let's allow the Holy Spirit to influence us so that the fruit and of our actions will always be pleasing in the sight of God. Yun lamang po mga kapatid na dapat po nating tandaan. And tandaan po natin, if we prioritize God and His Word, His wisdom, knowledge, and understanding to us, we will always be blessed. Kaya again, para po sa mga nagsubaybay, maraming salamat. I'd like to encourage everyone, let's not just tune in, but let's apply what we're learning.
Yun lang po. Maraming salamat and magandang tanghali ulit sa North, South, East, and West Alright. Corners. Maraming salamat po. Good. Amen. All right, let's enjoy the rest of the day, mga kapatid. At abangan naman sa mga susunod po natin at sa mga susunod natin programa sa Friday, usapin na naman po ng panlalaki at mag-enjoy tayo, mga kapatid, sa lahat po ng mga programa natin. At sa totoo lang, mga kapatid, ako po'y nag-iisip na rin na putulin natin yung programa po natin kasi pero alam ko marami tayo natutulungan, no? Iniisip ko yung, lahat ng mga ganitong klase programa, since wala naman po tayong advertisement dito na pinopromote natin, nagbabayad sa area natin, nagbabayad ng aircon natin, ng ilaw natin, ng kuryente natin, ito'y dagdag hong gastusin ng simbahan. At kung ito po ay hindi na natin nakakatulong simbahan po sa bawat isa sa atin, maganda pang putulin na natin. Okay? But kaya nga po mga kapatid, ito po ay nakakatulong sa paglago ng bawat isa. So let's promote it and ipakita natin na talagang ito'y merong nagagawa sa bawat pamilya po natin. Okay? Alright, so maraming salamat po. Enjoy the rest of the day and enjoy your day this Tuesday sa mga nag-aaral sa ating PSS. Alright, tangkilikin natin na mabuti. Huwag masanay magkudigo. Huwag masanay mag-cheat kasi pag nasanay kayo mag-cheat, mawawala yung ability ninyo to think right. Tapos sasabihin natin, pag nag-tap tayo sa kakudigo, matalino tayo. Diyos ko po. Ay nako, pag hindi ka nangatirito. So, kinakailangan po talaga na tangkilikin natin ang Banal na Espiritu at magpasakop tayo sa Banal na Espiritu. Okay? Hanggang dyan lang po. Enjoy your lunch. So, back to your lunch. And enjoy your lunch. Enjoy the rest of the day. God bless you all, and God knows I love you all. Till next time, Tuesday, usapan na naman po tayo dito ulit. Balik po tayo. Alright, bye. Bye. See you next Tuesday. Since I met Jesus, blessing after blessing, keep on following me. Blessing after blessing, keep on following me. Blessing after blessing, my life is just oh so sweet. Well, if you're not happy, got a friend I want you to meet. Since I met Jesus, blessing after blessing, keep on following me. For such a long time, I tried to find just a little